Mahal ko ang aso, pero siya ang sumira sa aming pamilya. Hello, ako si Mara, 28 taong gulang, taga Batangas. 5 taon na kaming kasal ni Carlo, at akala ko'y matibay ang aming pagsasama. Ngunit may isang maliit na nilalang sa bahay namin na unti-unting gumalaw sa balanse ng aming relasyon, ang aming aso, si Baldo. Hindi ko inakala na ang isang aso lang ang magiging dahilan kung bakit bigla akong mararamdaman na parang dayuhan na sa sariling tahanan. Nang unang dinala ni Carlo si Baldo sa bahay namin sa Lipa, hindi ako masyadong nagreklamo. Isang malaki at kulubot na aso na kasing laki ng maliit na kambing, mahirap intindihin kung anong lahi niya, baka maihalo pang lobo o iba pang ligaw na hayop. Para sa akin, isa lang siyang alagang hayop, pero para kay Carlo, tila siya na ang sentro ng mundo niya. Nagsimula ang lahat ng unti-unti kong mapansin na iba na ang tingin at pakikitungo ni Carlo kay Baldo. Hindi na siya ang asawa ko na dati kong kilala. Masaya si Carlo sa mga araw na kasama niya si Baldo. Lagi siyang nakikipag-usap sa aso na parang may malalim silang usapan, hindi yung tipikal na magandang aso, halika dito. Nakikita ko kung paano hinahawakan ni Carlo si Baldo ng mailabis na lambing, hindi tulad ng paghawak niya sa akin. Kapag pauwi ako galing trabaho, hindi siya agad nakikinig sa mga kwento ko. Sa halip, agad siyang bumabagsak sa sahig para alagaan ang aso, ginawa itong sentro ng kanyang atensyon. Nagsimula akong magduda at magselos, pero tinatanggihan ko ang sarili kong nararamdaman. Isang gabi, nagising ako dahil hindi ko makita si Carlo sa tabi ko sa kama. Nang hanapin ko siya, nakita ko siyang nakatungo sa sala, yakap-yakap ang aso. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Sinabi ko sa kanya na hindi na ito normal, pero ang sagot niya ay simple lang, aso lang yan, Mara. Huwag kang mag-overthink. Pero sa puso ko, ramdam ko na may malalim na nangyayari sa pagitan nila na wala ako sa eksena. Pinilit kong magbiro, baka kailangan ko rin ang buntot para mapansin mo ako. Tumawa siya, pero alam kong hindi siya totoo. Unti-unti, lumalala ang sitwasyon. Minsan, tinanong ko siya ng diretsyo, natutulog ka ba kasama si Baldo? Hindi siya tumawa noon. Ang titig niya sa akin ay parang may tinatago. At doon ko na naramdaman ang takot na baka talagang nawala na ako sa puso ng taong minahal ko. Nangyari ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Umalis akong maaga sa trabaho, pumunta sa bahay ng walang abiso. Pagpasok ko, nakita ko si Carlo na nakaupo sa sahig, nakayakap si Baldo, at humihingal sa akin, Mara, hindi mo naiintindihan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang puso ko'y nagdurugo at hindi ko alam kung paano ayusin ang gulo na nilikha ng isang aso. Ngayon, nakatayo ako sa pintuan ng aming tahanan sa Lipa, habang si Carlo at si Baldo ay parang iisa na. Ang tanong ko na lang, paano ko ba ibabalik ang taong minahal ko? O baka naman, huli na ang lahat at tuluyan na akong mawawala sa buhay niya dahil sa isang aso. Ang simula ng lahat ay tila ordinaryo lang, pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nag-iba ang hangin sa aming tahanan sa bayan ng Lipa. Ako si Mara, 28 taong gulang, at 5 taon na kaming kasal ni Carlo. Dati, ang aming buhay ay puno ng tawanan, plano para sa kinabukasan, at mga pag-uusap hanggang madaling araw. Ngunit nang dumating si Baldo, ang malaking aso na dinala ni Carlo mula sa isang shelter sa Tanauan, parang nag-iba ang lahat. Hindi ko naman talaga kinontra ng una. Alam kong gusto mo ng aso, sabi ko sa kanya. Siguro, para sa kanya, isang kaibigan si Baldo sa mga panahon na pagod siya sa trabaho o sa mga problema namin bilang mag-asawa. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang lalim ng koneksyon nila na tila ba mas importante pa kay Baldo kaysa sa akin. Halos araw-araw, kapag pauwi ako mula sa trabaho sa Maynila, nakakaramdam ako ng kakaibang lungkot. Hindi na ako ang unang tinatanggap ni Carlo, kundi si Baldo na may malalambing na titig at mahabang buntot na kumakalampag sa sahig. Hindi ko sinisisi ang aso. Pero paano kung ang tao na minahal ko ay unti-unting nawawala sa akin dahil sa isa pang nilalang? Nagsimula akong mapansin na parang nauna pa si Baldo kay Carlo sa mga mahahalagang sandali. Kapag may problema kami, hindi siya muna lumalapit sa akin, kundi sa aso. Sa gabi, hindi na niya ako nilalapitan sa kama, madalas siyang matatagpuan na nakasandal sa sofa, kasama si Baldo, nagbubulong at nagbibiruan sa kanya na para bang sila lang ang nakakaintindi sa isa't isa. Isang gabi, nang muling makita ko silang magkasama sa sala,
hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong, Carlo, ano ba talaga ang nangyayari sa inyo ni Baldo? Bakit parang siya na ang mahalaga sa'yo? Tumitig siya sa akin ng matagal, tahimik, at saka nagbiro ng isang salita na para bang hindi niya seryosohin ang tanong ko. Jealous ka na naman, Mara. Pero sa likod ng biro, ramdam ko ang distansya sa pagitan namin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Ang dati naming kwentuhan ay napalitan ng mga pag-uusap tungkol sa aso. Ang mga plano para sa kinabukasan ay nawala, napalitan ng mga kwento ni Carlo, tungkol sa mga araw na kasama niya si Baldo sa park at kung paano siya nakatulong sa aso upang maging mas masunurin. Parang ang aso na ang naging dahilan para hindi na kami magkaintindihan. Sa kabila ng lahat, pilit kong inisip na ito ay pansamantala lamang. Siguro, pagdaan ng panahon, babalik din siya sa dati niyang sarili. Ngunit paano kung hindi na? Paano kung ang aso ang naging tulay sa pagitan namin ni Carlo, at ako naman ay unti-unting naiiwan sa lailayan ng aming tahanan? Patuloy akong nag-aalala, ngunit pilit na tinatanggap ang bagong realidad na unti-unti nang bumabalot sa amin. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung paano haharapin ang paglalaban sa isang nilalang na hindi ko kayang kalabanin, isang aso na puno ng init at pagmamahal mula sa taong minahal ko. At sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asa na maibabalik ko ang pag-ibig na dati naming pinagsaluhan. Ngunit ang tanong ay, may sapat pa bang panahon para doon? Hindi ko pa rin makalimutan ang araw na iyon sa aming bahay sa Lipa, nang unti-unting lumala ang sitwasyon sa pagitan namin ni Carlo. Ako si Mara, at 5 taon na kaming mag-asawa, pero parang may pader na unti-unting itinayo sa pagitan namin, pader na gawa ng isang malaking aso na tinawag naming si Baldo. Alam kong mahal ni Carlo ang mga hayop, lalo na si Baldo. Mula pa nang dinala niya ito mula sa isang shelter sa Tanawan, kitang-kita ko na may espesyal silang koneksyon. Hindi lang basta-basta pakikipag-usap, parang mailihim silang pinagkakaintindihan. Minsan, nakikita ko silang nag-uusap at iyon ang mga sandali na unti-unting nawawala ako sa eksena. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal sa maliit naming kusina, napansin kong tahimik si Carlo. Hindi tulad ng dati na maaga siyang bumabangon para kumain, ngayon ay tila mas interesadong makipaglaro kay Baldo sa sala. Hindi ko may paliwanag ang sakit na naramdaman ko nang makita silang magkasama, nagkikiskisan, nagkikilig sa simpleng bagay na hindi ko naibigay sa kanya. Sinubukan kong kausapin siya pagkatapos ng almusal. Carlo, gusto kong maintindihan ang nangyayari sa atin. Parang hindi na ako ang asawa mo, kundi ang aso. Tumalikod siya, at ang tiningnan ko lang ay ang likod niya, habang niyayakap si Baldo na parang siya ang dahilan ng lahat ng kanyang saya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang ganito. Minsan, naisip kong baka ako ang nagkulang. Siguro, sobrang stress sa trabaho kaya hindi na niya ako nabibigyan ng oras. Ngunit ang sakit ay dumami nang makita ko siyang mas pinapahalagahan si Baldo kaysa sa akin. Parang ang aso na ang naging sandigan niya sa mga oras na ako ang kanyang asawa. Minsan, nagbiro ako, baka kailangan ko rin ang kwelyo at buntot para mapansin mo ako. Tumawa siya, pero hindi yung tawa ng pag-ibig. Parang isang biro lang na walang puso. At doon ko na naramdaman na hindi na ako ang tao na mahal niya, kundi si Baldo. Habang lumalalim ang gabi, nakaramdam ako ng matinding kalungkutan. Napagtanto ko na hindi lang ito tungkol sa isang aso. Ito ay tungkol sa amin, kung paano kami unti-unting nagkahiwalay, kung paano siya humahanap ng init sa ibang nilalang, at kung paano ako naging tagamasid na lang sa sariling buhay namin. Sa mga sandaling iyon, tanong ko sa sarili ko, paano ba natin haharapin ang sitwasyong ito? Paano ko mahahanap ang sarili ko sa gitna ng pagkalito, selos at pag-aalinlangan? At higit sa lahat, paano ko maniniguro na hindi mawawala ang taong minahal ko sa piling ng isang aso? Ang mga tanong na ito ang bumabalot sa akin habang unti-unting lumalalim ang gabi sa aming tahanan sa Lipa. Hindi ko inakala na darating ang araw na magiging ganoon kalabo ang mukha ng aming relasyon dito sa aming bahay sa Barangay San Jose, Lipa City. Ako si Mara, 28 taong gulang, at 5 taon na kaming kasal ni Carlo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas mula nang dumating si Baldo, ang aming malaking asong halo ng lahi, unti-unti akong nawawala sa mundo ng aking asawa. Nang dinala ni Carlo si Baldo sa bahay, nag-isip akong magiging dagdag kasiyahan ito sa buhay namin. Ngunit hindi ko inasahan na magiging sentro ito ng kanyang mundo.
Sa umpisa, abala lang sa pagkain at paglilinis ang dagdag na responsibilidad. Pero habang tumatagal, mas napapansin ko na nagbabago ang tingin niya sa akin. Hindi na ako ang unang tinatanong kung kumusta ang araw ko, sa halip, si Baldo ang unang tinatanggap niya. Isang hapon, habang pauwi ako mula sa trabaho, nakita ko si Carlo na nakaluhod sa sahig, hawak ang ulo ni Baldo at bumubulong sa kanya ng mga salita na parang mailihim silang pinagkakaintindihan. Hindi ko mapigilang mapailing at mapainis. Pumasok ako sa bahay, ngunit tila wala akong lugar doon. Ang dating bahay namin na puno ng tawa at kwentuhan ay naging lugar na lang kung saan si Carlo at si Baldo ang bida. Tinangka kong magbiro, baka kailangan ko rin ng aso para pansinin mo ako. Ngumiti siya, pero alam kong hindi siya natutuwa. Unti-unti, ang mga biro ko ay naging matalim, dala ng lungkot at selos. Nagsimula akong tanungin kung natutulog ba silang magkasama, kung mas binibigyan ba niya ng panahon si Baldo kaysa sa akin. Hindi na siya tumawa sa mga tanong ko, sa halip nagkaroon siya ng malamig na tingin. Isang gabi, nagising ako nang makita siyang nakahiga sa sala, niyayakap si Baldo. Pinilit kong lapitan siya, ngunit parang may pader na pumapaligid sa kanila. Sinabi ko, Carlo, hindi na ito tama. Tumingin siya sa akin, at ang mata niya ay puno ng kalungkutan at pasensya. Mara, hindi mo naiintindihan ang sabi niya. Ngunit wala akong maintindihan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pangulila sa asawa kong unti-unting nawawala. Nangyari ang isang gabi na hindi ko malilimutan. Umalis ako ng maaga sa trabaho at bumalik ng hindi inaasahan. Pagpasok ko, nakita ko si Carlo na nakaupo sa sahig, yakap-yakap si Baldo, at sa kanyang mga mata ay may kakaibang ningning ng pagmamahal na dati ay para sa akin. Mara, hindi mo ako dapat sisihin, ang sabi niya. Ngunit ang puso ko ay sugatan at hindi ko na alam kung paano pa kami babalik sa dati. Ngayon, nakatayo ako sa pintuan ng bahay namin, ang puso ko ay parang nagdurugo. Nais kong bumalik sa dati, ngunit natatakot akong baka huli na ang lahat. Paano ko ba mababawi ang pag-ibig ng taong minahal ko? O baka naman, sa kabila ng lahat, nawala na siya sa akin dahil sa isang aso na tinawag naming si Baldo. Hindi ko inaasahan na ang simpleng desisyon na mag-alaga ng aso ay magiging simula ng malalim na unos sa buhay namin ni Carlo. Ako si Mara, 28 taong gulang, at 5 taon na kaming kasal. Sa aming maliit na bahay sa Barangay San Jose, Lipa, naisip namin na magandang ideya ang mag-ampon ng aso para magkaroon ng kasiyahan sa bahay. Pero hindi ko alam na si Baldo, ang malaking asong dinala ni Carlo mula sa isang shelter sa Tanauan, ay magiging dahilan ng unti-unting pagkakahiwalay namin. Sa umpisa, abala lang ako sa pag-aalaga sa kanya, paglalakad tuwing umaga, paglilinis ng buhok na kalat sa sofa, at pagbili ng mas maraming pagkain. Ngunit habang tumatagal, napansin ko na unti-unting nagbabago si Carlo. Hindi na siya yung asawa na dati kong kilala. Palagi na siyang nakikipag-usap kay Baldo na parang kausap niya ang isang tao. Nakikita ko kung paano niya hinahawakan ang aso, dahan-dahan, puno ng lambing. Parang ang aso na ang naging kasama niya sa bawat problema at saya. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa kwarto, narinig ko si Carlo sa sala, bumubulong kay Baldo, ikaw lang ang naunawaan ako, Baldo. Hindi ko mapigilang mapaluha. Parang sinasabi niya na mas mahalaga ang aso kaysa ako. Nang pumunta ako sa sala, nakita ko silang magkasama, nakayakap si Carlo sa aso, at tahimik na tinitigan niya ito ng matagal. Hindi siya tumingin sa akin kahit papaano. Sinubukan kong magbiro para mapagaan ang loob, baka kailangan ko rin ang buntot para mapansin mo. Ngumiti siya, pero ang ngiti niya ay malungkot. Hindi iyon yung ngiti na dati niya akong pinapakita. Unti-unti, ang mga biro ko ay naging tanong, nakikinig ka ba talaga sa akin o kay Baldo lang? Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang katahimikan ay masakit. Isang araw, nagising ako nang makita ko si Carlo sa sala, kasama si Baldo, nakasandal sa aso habang naghihintay ako ng kanyang pagbalik mula sa trabaho. Hindi siya napansin na pumasok ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit na iyon. Naisip ko, paano kung hindi na ako mahal ng asawa ko? Paano kung ang pagmamahal niya ay para na lamang kay Baldo? Sa mga sandaling iyon, nalaman ko na ang problema ay hindi si Baldo. Siya ay simbolo lamang ng distansya na unti-unting lumalaki sa amin ni Carlo.
Ang tunay na laban ay nasa pagitan namin, sa pagitan ng dalawang puso na kailangang mag-usap, mag-unawa at magpatawad. Ngunit paano kung wala ng pag-asa? Paano kung natapos na ang aming kwento dahil sa isang aso na hindi ko kayang tapatan? Ako si Mara, at ito ang simula ng pinakamasakit na yugto ng aking buhay. Hindi ko akalain na darating ang araw na ganito na lang kalabo ang relasyon namin ni Carlo. Ako si Mara, 28 taong gulang, at 5 taon na kaming kasal. Sa bahay namin sa Barangay San Jose, Lipa, unti-unting nabago ang mundo ko nang dumating si Baldo, ang malaking aso na parang naging sentro ng buhay ni Carlo. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa opisina, umuwi ako na pagod at sabik na makasama si Carlo. Pero ang sumalubong sa akin ay tahimik na sala, at siya ay nakaluhod sa sahig, yakap-yakap si Baldo. Wala siyang ngiti sa mukha, at para bang mas naintindihan niya ang aso kaysa sa akin. Ramdam ko ang lamig na pumalibot sa amin. Hindi na kami magkatabi sa kama, hindi na niya ako tinatanong kung kumusta ang araw ko, at dati naming mga pangarap ay tila unti-unting napapalitan ng mga usapan tungkol kay Baldo. Sinubukan kong magbiro noon, baka kailangan ko rin ang buntot para pansinin mo ako. Tumawa siya, pero hindi yung tawa na dati kong mahal. Para siyang may tinatago, isang lihim na hindi niya kayang sabihin. Unti-unti, ang mga biro ko ay naging seryosong tanong, sino ba talaga ang mahal mo? Ako ba o si Baldo? Ngunit hindi niya sinagot, ni hindi niya ako tinitingnan ng diretsyo. Nang makita ko siya na mas pinipili ang oras kay Baldo kaysa sa akin, naging masakit ang puso ko. Naisip ko, bakit parang ako lang ang nag-iisa sa bahay na ito? Bakit ang aso ang lagi niyang kasama sa gabi? Minsan, tinangka kong palayasin si Baldo mula sa kwarto, pero tumingin siya sa akin gamit ang mga matang may malalim na kahulugan, tila ba sinasabi, hindi mo ako kailangang katakutan. Nang gabing iyon, naisip ko, paano kung kaya niyang saktan ako? Isang araw, naglakas loob akong tanungin siya ng diretsyo, Carlo, naiintindihan mo ba na mas binibigyan mo ng halaga si Baldo kaysa sa akin? Tumingin siya sa akin na parang baliw, bakit mo ako sinisiraan sa aso? Nakakatawa ka. Hindi ko napigilan ang luha. Alam kong hindi ito biro para sa akin. Alam kong seryoso ang nararamdaman ko, pero paano ko ipaliwanag iyon nang hindi ako magmumukhang baliw? Isang gabi, umuwi ako ng mas maaga at nakita ko silang magkasama sa sala. Si Carlo, nakaupo sa sahig, yakap-yakap si Baldo, at sa mga mata niya ay may kakaibang ningning ng pagmamahal. Mara, hindi mo naiintindihan, ang sabi niya, ngunit para sa akin, ito na ang simula ng wakas. Naisip ko, may dalawang posibilidad lang, palayasin ko si Baldo, o mawala si Carlo sa buhay ko. Ngunit ang tanong ko ay, nawala na ba siya sa akin noon pa man? Nakatayo ako sa pintuan ng aming tahanan, puso ko ay nagdurugo, at ang mga tanong ay bumabagabag sa isip ko. Paano ba babawiin ang pagmamahal ng taong unti-unting lumalayo? O baka naman, huli na ang lahat, at tuluyan na akong mawawala sa puso niya dahil sa isang aso. Ang kwento namin ay hindi lang tungkol sa isang aso, kundi tungkol sa dalawang puso na unti-unting naglalayo sa isa't isa, at ako, si Mara, ay nagtataka kung paano ko ito aayusin bago tuluyang mawala. Akala ko'y tapos na ang lahat nang umuwi ako ng maaga isang gabi sa aming bahay sa Barangay San Jose, Lipa. Ako si Mara, 28 taong gulang, at 5 taon na kaming kasal ni Carlo. Ngunit ang nakita kong eksena ay hindi ko inasahan, isang tagpong magpapabago sa lahat ng akala ko tungkol sa asawa ko at sa aso naming si Baldo. Pagpasok ko, bigla akong natigilan. Nasa sala si Carlo, nakasandal sa pader, hawak ang ulo ni Baldo na parang anak niya. Nakatingin siya sa aso ng may kakaibang lambing, at hindi siya napansin na pumasok na ako. Nang mapansing nakatitig ako sa kanila, bumangon siya ng mabilis, halos matumba sa gulat. Mara! Hindi mo dapat nakita to, ang sabi niya, may halong kaba at pag-aalinlangan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Ano ba to, Carlo? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tanong ko nang maihalong galit at lungkot. Tumingin siya sa akin na parang may tinatago, at sa mga mata niya ay may kakaibang liwanag na hindi ko maintindihan. Hindi mo pa rin ako naiintindihan, sagot niya, at biglang yumuko para halikan si Baldo sa noo. Hindi lang iyon ang nakakagulat. Nang sumunod na araw, napansin ko na habang nag-uusap kami, may mga sandaling si Carlo ay tila nag-aalangan na sumagot o nagkukubli ng mga bagay.
Isang gabi, nakita ko siyang naglalakad palabas ng bahay, dala ang leash ni Baldo, ngunit hindi siya nagpunta sa park o sa kalsada. Pumunta siya sa isang maliit na bahay sa gilid ng aming compound, isang lugar na hindi ko dati napapansin. Doon ko narinig ang boses ni Carlo, mahina at puno ng emosyon habang nakikipag-usap kay Baldo. Ikaw lang ang naiintindihan ako, Baldo. Si Mara, hindi na. Parang isang lihim na hindi niya kayang sabihin sa akin, ngunit sa aso ay buong puso niyang inilalantad. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Ang isang bahagi ni Carlo ay mas pinipili ang presensya ni Baldo kaysa sa akin. Parang may isang mundo na hindi ko napasok, isang lihim na relasyon na hindi ko maintindihan. Sa isip ko, nagtataka ako kung ano ang tunay na nangyayari sa pagitan nila at kung paano ako nagiging tagamasidlang sa isang kwento na dati ay sa amin. Ngunit ang pinakamalaking gulat ay dumating nang malaman ko na si Carlo ay tila may mga usapang hindi na niya ibinabahagi sa akin, mga lihim na pinapakinggan ni Baldo, mga pangarap at takot na hindi niya naipapahayag sa akin. Sa puntong iyon, naisip ko na ang aso ay hindi lang basta alaga, siya ang naging tinig at kaagapay ni Carlo sa mga sandaling nawalan siya ng lakas loob na magsalita sa akin. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa kwentong ito. Paano kung si Baldo na ang tanging nagbibigay ng init at pagkalinga kay Carlo? Ano na ang lugar ko sa buhay niya? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa akin, at ang sagot ay tila isang misteryo na kailangang lutasin, isa na posibleng magbago ng lahat ng alam ko tungkol sa aming pagsasama. Hindi ko inasahan ang susunod na mangyayari nang masundan ko si Carlo ng isang gabi dito sa aming bahay sa Barangay San Jose, Lipa. Ako si Mara, 28 taong gulang, at 5 taon na kaming mag-asawa. Ngunit ang nakita ko ay isang eksena na parang eksena sa pelikula, isang bahagi ng kwento na hindi ko kailanman inakala. Paglabas niya ng bahay, dala ang leash ni Baldo, hindi siya nagpunta sa karaniwang park na malapit sa amin. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang maliit na kubo sa likod ng aming compound, isang lugar na matagal ko nang napapansin, ngunit hindi ko pinansin. Doon, sa gitna ng dilim, nakita ko siyang nakaupo sa isang silya, yakap-yakap si Baldo, at tila may mahahalagang usapan silang dalawa. Narinig ko ang boses niya, mahina at puno ng damdamin, Baldo, ikaw lang ang naiintindihan ako. Si Mara, unti-unti nang nawawala sa puso ko. Hindi ko matanggap ang mga salitang iyon. Parang sinasabi niya na mas mahalaga ang aso kaysa sa akin, ang asawa niya. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ko, tila naglalaho na ako sa mundo niya. Habang naririnig ko ang mga bulong nila, napagtanto ko na hindi lang ito basta pagmamahal sa alagang aso. May mas malalim na koneksyon, isang lihim na relasyon na hindi ko talaga maintindihan. Parang si Baldo ang naging tagapamagitan sa mga damdamin ni Carlo, ang kanyang kanlungan sa mga oras na hindi na niya kayang harapin ang akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Dapat ba akong lumapit at itanong kung ano ang nangyayari? O dapat ba akong umalis na lang? Ang puso ko ay naglalaban sa pagitan ng pag-asa at pagkawasak. Saksi ako sa isang kwento na unti-unting gumigising sa akin, isang kwento ng pag-iisa sa gitna ng isang relasyon. Nang bumalik si Carlo sa bahay, nakita ko ang mga matang puno ng pag-aalinlangan at takot. Hindi na kami nag-usap ng malalim, ngunit sa mga sandaling iyon, alam kong may pagbabago na nagaganap, isang pagbabago na hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang bigat nito sa aming tahanan. Sa mga gabing iyon, hindi ko maiwasang isipin kung paano naapektuhan kami ng isang aso. Hindi ko inaasahan na si Baldo ay magiging sentro ng aming mundo, ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ng landas. Ang tanong ko ngayon, paano ko mahahanap ang daan pabalik sa puso ni Carlo, kung siya ay tila mas komportable sa piling ng aso kaysa sa akin? Ang sagot ay tila isang misteryo na kailangang tuklasin pa, isang lihim na naghihintay na mabuksan. Hindi ko inakala na ang simpleng pagdating ni Baldo sa amin sa Barangay San Jose, Lipa ay magreresulta sa ganitong kalakihang gulo sa buhay namin ni Carlo. Ako si Mara, 28 taong gulang, asawa ni Carlo, at ngayon tila isang dayuhan na lang sa sariling tahanan. Ang relasyon namin ay unti-unting naupos, at ang puso ng asawa ko ay tila napunta na kay Baldo, ang asong dinala niya mula sa shelter sa Tanawan. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang distansya na lumalawak sa pagitan namin. Hindi na siya ang lalaki na dati kong minahal, ang lalaking magpapasaya sa akin kahit sa pinakamaliit na bagay.
Ngayon, mas pinipili niyang makipag-usap kay Baldo kaysa sa akin. Nakikita ko kung paano niya hinahawakan ang aso, ang lambing na hindi na niya naibibigay sa akin. Parang si Baldo na ang naging kanlungan niya sa gitna ng mga problema namin. Isang gabi, nang hindi niya ako pansinin, pinilit kong harapin ang katotohanan. Carlo, ano ba talaga ang nangyayari? Parang mas mahalaga si Baldo kaysa ako. Tumingin siya sa akin ng maihalong lungkot at pagkabigo. Hindi mo naiintindihan, Mara. Siya ang tanging naiintindihan ako ngayon. Parang naputol ang mundo ko. Ang tao na minahal ko ay nagsalita ng ganitong salita, at ako ang naiwan na nag-iisa. Ang mga araw ay naging gabi ng pag-aalinlangan at kalungkutan. Nakita ko si Carlo na tahimik na nakaupo sa sahig, yakap-yakap si Baldo, na parang pinoprotektahan hindi lang ang aso, kundi pati na rin ang sarili niya mula sa sakit na dala ng aming relasyon. Ang mga mata niya ay naglalaman ng isang lihim na hindi ko alam kung paano matutunton. Sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng puso ko na ayaw sumuko. Ayokong mawala si Carlo dahil sa isang aso. Ayokong maging dahilan ang isang nilalang na ito para tuluyang masira ang aming pagsasama. Ngunit paano ba ako lalapit sa kanya kung siya ay tila mas komportable sa piling ni Baldo kaysa sa akin? Habang nararamdaman ko ang bigat ng sitwasyon, napagtanto ko na hindi si Baldo ang problema, siya ay sintomas lamang ng mas malalim na sugat sa pagitan namin ni Carlo. Ang totoong laban ay ang muling paghanap ng daan tungo sa isa't isa, sa kabila ng mga sugat, selos, at hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa akin. Paano ko maibabalik ang dating pagmamahal ni Carlo? Mayroon pa bang pag-asa para sa amin? O baka naman, kailangan ko na bang tanggapin na ang kwento namin ay unti-unting nagwawakas, dala ng isang aso na naging sentro ng puso ng aking asawa? Ang kasagutan ay parang isang lihim na naghihintay na mabuksan, isang misteryo na kailangang lutasin bago tuluyang mawala ang lahat. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa loob ng maliit naming tahanan sa Barangay San Jose, Lipa. Ako si Mara, 28 taong gulang, at 5 taon na kaming kasal ni Carlo. Ngunit sa gabing iyon, unti-unti kong naunawaan na ang kwento namin ay hindi na tulad ng dati, may isang puwang sa pagitan namin na pinuno ng isang malaking aso, si Baldo, na tila naging hadlang sa aming pagmamahalan. Nakatayo ako sa pintuan, habang si Carlo ay nakaupo sa sofa, hawak ang leash ni Baldo at nakatitig sa sahig. Ang dating lalaking puno ng sigla at pagmamahal ay napalitan ng isang taong tila ba nagtatago sa likod ng kanyang aso. Sinubukan kong kausapin siya ng tapat, Carlo, kailangan nating pag-usapan ito. Hindi ko na kaya ang ganitong sitwasyon. Ngunit ang kanyang sagot ay malamig, Mara, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Si Baldo ang tanging nagbibigay sa akin ng kapanatagan ngayon. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang pagkawasak ng lahat ng pangarap na itinayo namin. Ang taong minahal ko ay unti-unting lumalayo, at ang aso ang naging tulay na nagdurugtong sa kanya sa isang mundo na hindi ko na kayang pasukin. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang maliit na apoy ng pag-asa sa puso ko, ang pagnanais na mahanap ang daan pabalik sa kanya. Bago ako umalis ng bahay, hinalikan ko si Carlo sa noo, at niyakap ang aso na naging dahilan ng aming pagkakahiwalay. Hindi pa tapos ang kwento natin, bulong ko sa hangin. Ngunit habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang mahina niyang tinig, Mara, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ko masagot iyon ng buo. Ang puso ko ay nahati sa pagitan ng pag-ibig at sakit, pag-asa at pangamba. Alam kong may mga sandali pa kaming kailangang harapin, mga tanong na kailangang sagutin, at mga sugat na kailangang pagalingin. Ngunit sa gabing iyon, nag-iisa akong lumakad sa malamig na hangin, dala ang tanong na bumabalot sa aking isipan, paano ba kami muling magkakasama? May pag-asa pa ba para sa amin ni Carlo? O tuluyan na ba kaming mawawala sa isa't isa dahil sa isang aso na naging sentro ng aming mundo? Ang kwento namin ay hindi nagtatapos dito. Ito ay isang paanyaya para sa mga susunod na kabanata, mga tanong na kailangang sagutin, mga lihim na kailangang tuklasin, at mga puso na kailangang maghilom. Ako si Mara, at sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang bukas, kahit na puno ito ng kawalang katiyakan. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ako susuko hanggat may pag-ibig na nananahan sa puso ko.